Kasama ngayon ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa Amerika ang isang choir mula sa PNP. Ang mga pulis na ito ang umaawit sa gabi-gabing Bible study ni Pacman mula sa Los Angeles sa California. Nakatutok si Pia Arcangel. Nitong Abril nang bisitahin ng PNP Servant of God Choir si Manny Pacquiao na nagtitraining noon sa MP Tower Gym sa Maynila. Agad napabilib si Pacman sa ganda ng boses ng mga pulis at inimbitahan sila na samahan siya sa Amerika. At ngayon, nandito na sa LA ang 12-member choir para makibahagi sa gabi-gabing Bible study ng Team Pacquiao. Ni-request kami through a letter addressed to our secretary, the Secretary of SILG, Secretary Lubredo, na nire-request niya kami na umattend kami ng mga Eucharistic saka Bible study niya rito sa Los Angeles at sa Las Vegas. Malaking pribilehiyo raw para sa mga pulis ang mapasama sa training ni Manny. Kahit bihasa na sila sa international choral festivals, iba pa rin daw ang pagpunta nila sa Amerika dahil personal na hiniling ng Pambansang Kamao. Ang mga choir master na pawang sibilyan nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Matuwa po kami, nagagalak kami dahil sa pagkakataong ito. Bigyan kami ng pagkakataon na makasama yung ating Pambansang Kamao na kumanta at magpuri sa Panginoon. Masaya ako na nagturo ako sa police choir dahil para sa akin ay isa rin itong mission na para umangat ang tingin sa kapulisan. Isinagawa ang Bible study pagkatapos ng media workout ni Manny. Bukod sa media, pinanood din siya ng Hollywood actor at Boardwalk Empire star na si Michael Pitt. Are you a fan of Manny's? Yeah, I'm a huge fan of Manny Pacquiao, yeah. I enjoy watching all his fights, you know. To me, he's a completely original fighter, you know. What he's doing is so special. Mula rito sa Los Angeles, California, Pia Arcangel, nakatuto, 24 oras. Abala na ang mga magulang at estudyante sa pamimili ng gamit pang eskwela. Bukod po sa Divisoria, may mga nagpupunta rin sa iba pang tindahan ng school supplies. Alamin natin kung saan ang mga yan. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Cubao, Quezon City. Saan? Mel, 4 na araw na lang at pasukan na, kaya naman tulad ng inaasahan, abala na sa pamimili ng school supplies ang mga magulang at estudyante. Hawak-hawak pa ni Celine Francisco ang listahan ng mga school supply na dapat niya bilhin. Mas mabuti raw na dala ang mga listahan para makasigurong walang malilimutan sa mga bibilhin. Kasama rin ni Celine ang kanyang pamangkin sa pamimili para sila raw mismo ang makapili ng kanilang mga nais na design ng mga notebook at bag. Kasi mas maganda po yung kung ano yung gusto niya, yun ang bibili namin. Ganito rin ang estilo sa pamimili ni Imelda Divina Gracia, bit-bit ng kanyang mga chikiting para sila ang pumili ng kanilang gustong gamit. Sanay kasi siyang sumasama, ma'am, hindi naiiwan ng bahay. Ang ibang namimili naman, kahit kumpleto na ng gamit, bumibili na rin ng iba pang kakailanganin sa eskwelahan. Ito naman, yung ini-stock namin baka sakaling kailanganin. Ayon sa mga mamimili, bagamat mas mura ang bilihin sa Divisoria, mas pinili nilang mamili sa mga school supplies at school supplies store dahil na rin sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Pinakamabili sa mga school supply ang pad paper, notebook, art materials, ballpen at lapis. Ang tinatawag na yarn notebook pa rin daw ang isa sa mga pinakamabenta dahil matagal itong magagamit ng mga estudyante. Mabibili ang mga notebook dito mula 9 pesos hanggang 75 centavos at meron din namang 93 pesos hanggang 75 centavos bawat isa. Ang 4 na piraso ng lapis umaabot ng 8 pesos at 25 centavos. Ang Crayola naman 10 pesos and 75 centavos ang 8 piraso, habang ang 64 na colors ay mabibili sa halagang 185 pesos and 75 centavos. Ang mga ballpen naman nag-iiba-iba ang presyo depende sa tatak. Sa mga supplies naman po, ang isa po sa mabenta namin ay ito pong mga yarn notebook. Kasi required kasi ng teacher na tinatahi yung notebook.
Kung medyo nagtitipid sa budget, meron ding mabibili na kung tawagin ay value pack sa halagang 270 pesos. Isang set na ito ng school supplies, depende kung anong year ang estudyante. Bagamat inaasahan daw nila na mas kakapal ang bilang ng mga mamimili kapag nagsimula na ang klase, wala raw magaganap na pagtaas sa presyo ng mga school supply. May standard price din po kami from DTI, so yun po yung aming sinusunod. Ayon sa mga nakausap natin mga namimili dito sa school supply store na ito, mas pinili nila na dito sa outside ng mga mall yung kanilang puntahan dahil hindi masyadong makapal ang tao, kaya magiging maayos at komportable ang kanilang pamimili. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sa unang araw ng pasukan, sa Lunes, inaasahang makakakita na naman tayo ng mga batang nag-iiyakan dahil ayaw magpaiwan sa paaralan. Ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ito o yung pong tinatawag na separation anxiety? Nagbabalik si Susan Enriquez. Tuwing pasukan, karaniwan na ang ganitong tagpo. Mga batang ayaw magpaiwan sa paaralan at mahiwalay sa kanilang mga magulang o yung tinatawag na separation anxiety. Ganito raw ang naranasan ni Lola Virgie sa kanyang apo nung unang araw na pumasok sa eskwela. Ayaw magpaiwan talaga. Nung kaklase niya yung pinsan niya, naiwanan na rin siya. Gusto na rin siyang pumasok hanggang sa ano na rin siya nasanay. Ayon sa isang psychologist, natural lang daw ang reaksyon ganito ng mga bata, lalo na kung bago silang estudyante. Yung bata sanay siya na nasa family lang siya, ang kasama niya is yung mga parents lang niya or yung mga friends lang niya. And then bigla-bigla pupunta siya sa isang environment na hindi niya alam, no? Totally wala siyang idea kung ano yun. So yun, madalas yung nagiging reason bakit siya nagkakaroon ng separation anxiety kasi hindi siya familiar. Gayunman, ayon kay Billy Gonzalo, may mga paraan naman daw para hindi ma-stress ang mga bata sa unang araw ng klase. Una, isama ang mga bata kapag bumibili ng mga gamit. Ipakita rin daw ang uniform na isusuot nila. Sa pamamagitan daw nito, may excite ang mga bata. Maaari rin daw bago ang araw ng pasukan, isama ang bata sa papasukang eskwelahan. Lagi rin daw kausapin ang bata sa mga nangyayari sa school. Ganito ang ginagawa ni Maricel Bringas. Wala raw siyang nakikitang problema sa kanyang 3 taong gulang na anak na papasok na sa Lunes. Pinapakita mo sa kanya kung ano yung mga may experience niya sa school, na sa school wala si nanay, wala si yaya. Ang kasama mo lang sa school, mga playmates mo, mga teachers mo, yun lang. Tapos okay naman siya. Beforehand, no, weeks or even days before yung actual na pasukan nung sa school, pinaprepare na dapat yung bata, no? So, pwedeng kahit sa pagbili pa lang ng mga school supplies, pwedeng isama mo na siya. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilang tulog na lang at pasukan na, may mga batang humihiling pa ng mas mabang bakasyon. Pero ang ilan, hangad ang muling makapasok sa eskwelahan. Pero wala namang katiyakan ng pag-aaral dahil sa banta ng kaguluhan. Tunghayan po ninyo ang kwento ng mga bata mula sa bayan ng San Jose de Buan. Sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa kinabukasan, 5 sa pinakamahihirap at liblib na bayan ng Samar ang aming pinuntahan. Ang mga bayan ng Calbiga, Daram, Pinabacdao, Talalora at San Jose de Buan. Sino may gusto dito? Lahat gusto. Sino yung ayaw? Teacher. Sundalo. Uli. Sundalo. Nurse. Doktor. Iba't ibang bata, sari-saring pangarap. At sa bawat bag na natanggap, bitbit ang pag-asa sa kanilang unang pagtungtong sa mga paaralan. Ngunit sa bayan ng San Jose de Buan, napansin namin ang isang grupo ng mga grade 1 na wala na sa tamang gulang. 5 taon na pala ang nakakaraan nang magsara ang Gusa Primary School. Nang umalis ang nag-iisa nitong guro dahil sa banta ng kaguluhan. Kaya natigil din ang pag-aaral ng ilang bata. Nagsara yung school dahil yung teacher noon 4 years ago, nasama nga, parang nahirapan siya doon sa insurgency na tinatawag. Parang gipitan pa noon ang sitwasyon. Nahirapan yung mga parents talaga na i-send yung
mga anak nilang mag-isa dito sa Central School. Kaya hinayaan na lang nila at pinatulong na lang nila sa bukid. Natuloy lang ito noong nakaraang taon nang dumating si Teacher Jimmy. Masarap ang pagsilbihan ng mga tao dahil nandito yung necessity talaga. Nang pag-open ko na ng school doon, halos lahat hindi makabasa. Yun ang nangyari. Pina-stop na lang ng mga magulang yung pag-aaral. Isa na rito si Angelo, 11 taong gulang, pero ngayon pa lang papasok sa grade 1. Nabuhayan ng pag-asa, hindi lang si Angelo kundi maging ang kanyang ina. Papasalamat ako may tulong sa mga estudyante ng barangay Kasta. Natigil man sa pag-aaral, ngayon ay handa na silang muling magsimula na may bagong guro, bagong mga gamit at bagong mga tsinelas. At gaano man kahirap ang paglalakbay, nakakapawi ng pagod ang taus-puso pagtulong. Ay may dalang pag-asa. At tunay din namang kahanga-hanga ang ginawa ni Teacher Jimmy para sa mga estudyante ng Barangay Gusa. Kabilang siya sa mga guro na naging tulay rin po para maabot natin ang mga batang tunay na nangangailangan. Saludo po kami sa inyo, Teacher Jimmy. At nagpapasalamat din kami sa Cebu Pacific sa taus-pusong pagtulong sa pagkahatid ng mga school supplies sa Samar. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming project, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Ang batang yan pinagkakagat ng unggoy sa South Cotabato, puspusang ginagamot. Tinurukan na ng pangkontra sa rabies. Yang video na yan napatok sa internet, alok na kasal ng isang lalaki sa kanyang iniibig. Ano nyo, live na music video. Ang daming extra, oh. Kambalang Julian San Jose at Telmo Magalona muling magpapakilig sa kanilang mga tagahanga sa kanilang bagong programa. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.